Hinatulan ng tagig RTC sina Cedric Lee, Dennis Cornejo at iba pa sa illegal detention kay Vong Navarro. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hinatulan ng korte sa Taguig ang modelong si Dennis Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee at iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng actor-host na si Vong Navarro. Sa 94 pahinang desisyon, hinatulan ng Taguig RTC Branch 153 sina Lee Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simon Ross ng reklusyon perpetua katumbas ng 40 taong pagkakakulong dahil sa pagkakasangkot nila sa kaso noong 2014 tungkol sa pangingkil at pananakit kay Navarro. Bukod sa pagkakakulong, inutusan din ng RTC ang mga akusado na magbayad kay Navarro ng 100,000 bilang civil indemnity, 100,000 bilang moral damages, at 100,000 bilang exemplary damages. Kinansela rin ng korte ang bail bond ng mga akusado. Sina Cornejo at Ross na naroroon sa promulgation of judgment ay agad na ikinulong ng korte ayon sa ulat ng GMA News. Naglabas din ang korte ng warrant of arrest para kay Lee at Guerrero. Matatandaang noong Enero 2014, si Navarro ay dinala sa Southern Police District na may mga pinsala sa mukha matapos magsampa ng reklamo si Cornejo dahil sa manoy tangkang panggagahasa sa aktor. Sa parehong buwan, nagsampa ang National Bureau of Investigation ng serious illegal detention ROPS laban kay Cornejo at iba pa para sa di umano'y pangingikil at pambubugbog kay Navarro. Sa paghatol ng akusado na nagkasala, sinabi ng Taguig RTC na ang mga aksyon laban kay Navarro ay bahagi ng isang pakana para manangkil ang pira mula sa kanya. Nabinigyang diin ang napaka-irregular na mga pangyayari na nakapalibot sa pagtitipo ng mga akusado sa isang pulis sa ilang sandali matapos ang dapat magkita ni Cornejo at Navarro. It is also apparent that the accused planned and premeditated to rob Vong Navarro to extort money from him. Ang patunay ng kanilang kasunduan ay hinuhusgahan mula sa kanilang pag-uugali bago, sa panahon at pagkatapos ng paggawa ng krimen na nagsisiwalat ng isang karaniwang pagkakaunawaan sa pagitan nila na may kaugnayan sa paggawa nito. Nabasa ng desisyon ng korte ang mga gawa ni Dennis Cornejo, Cedric Lee, Zimmer Ross at Ferdinand Guerrero kapag pinagsama-sama ay nagpapakita na sila ay kumilos sa konsyerto sa isa't isa at ang kanilang mga gawa ay nagmula sa parehong layunin o karaniwang disenyo na nagpapakita ng pagkakaisa sa pagpapatupad nito. Dagdag nito, noong February 8, 2023, ibinasura ng ikatlong dibisyon ng Korte Supreme ang mga kasong panggagahasa at acts of lasciviousness laban kay Navarro na sinasabing nagkamali ang Court of Appeals sa pag-uutos sa Department of Justice na buhayin ang kaso sa kabila ng hindi tugmang mga pahayag ni Cornejo. Sa kabilang banda naman, Vong grateful sa desisyon ng korte laban kay Cedric Lee at Dennis. Labis ang tuwa na naramdaman ng TV host comedian na si Vong Navarro sa inilabas na desisyon ng Taguig Regional Trial Court tungkol sa kaso niya laban kina Cedric Lee at Dennis Cornejo. Guilty ang naging hatol ng korte laban kina Cedric Lee at Dennis, pati na rin sa dalawa pang mga kasamahan ngayong Huwebes, May 2. Inutos rin ng korte na arestuhin na ang mga akusado para sa parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. At bukod pa rito, kansilado na rin ang kanilang bail bond. Ngunit maaari pa rin naman nilang iapila ang naging desisyon ng korte. Nagbigay rin ng pahayag si Vong sa episode ngayon ng kanilang noontime program, Night Showtime, tungkol sa naging desisyon ng korte. Aniya, masaya siya dahil matagal na niyang inaantay na makamit ang hustisyang ito. Gusto ko na munang kunin itong pagkakataon na ito para magpasalamat, of course. Maraming salamat, Lord, dahil lagi kang nakagabay sa akin. Sa raming pinagdadaanan ko sa buhay, nandyan ka. Ikaw ang naging sentro ko at napakatotoo mo. Kaya maraming salamat sa adpa ni Vong Navarro. Nagpasalamat rin siya sa Taguig RTC sa desisyon na inilabas nito. And of course, maraming salamat po sa RTC Taguig Branch 153, kay Judge Bing at sa lahat po ng staff ng court sa ibinibigay ninyo pong justice sa akin na matagal ko na pong ipinagdadasal. Salamat po ng marami, say pa ni Vong.
Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang legal team sa pamumuno naman ni Attorney Alma Malyonga, maging ang kanyang pamilya sa ABS-CBN, mga kasamahan sa Straight Boys at pati si Direk Chito Ronyo ay pinasasalamatan niya sa hindi nito pagtalikod sa kanya noong mga panahong matindi ang kanyang pinagdadaraanan. Sambit pa ni Bong. At maraming salamat po ABS-CBN, Sir Carlo Katigbak, Tita Cory Vidanes, Sir Mark Lopez, Sir Gabi Lopez, Ma'am Charo Santos Concho, FMG, Freddy M. Garcia, Direk Lauren Chogi. Dahil since day 1 nandyan po kayo. Lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. At maraming salamat po kay Direk Cheto, Straight Boys at sa mga kaibigan ko. Sa mga Kois, Wednesday Club, dahil parati kayong nasa tabi ko. Hindi niyo po ako iniiwan at pinababayaan. Hindi rin nakalimutan ni Bong ang mga supporters niya na patuloy naniniwala sa kanya. And of course, sa mga naniniwala sa aking mga fans na kung ano yung mga naririnig nyo hindi maganda sa akin, ipatuloy kayo nandyan. Sumuporta at naniniwala, dagdag pa ni Bong. Sa huli ay nagpasalamat siya sa kanyang Showtime family. Sa staff ng Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan ninyo ang pasensya ninyo. Kasi minsan lutang ako, roller coaster pinagdadaanan ko. Ang hirap i-explain pero minsan sabaw ako dito. Pero nandyan kayo, kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko isablay. Papuntang norte, papuntang south. Hindi ko alam pero nandyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. At sa huli ay nagbigay ng mensahe siya sa kanyang asawang si Tanya Bautista at sa mga anak nitong sina Bros at Is. And of course sa family ko kay Is, Bruno at sa dalawa kong nanay. Kapatid ko, pamangkin ko, salamat. Dahil naging matatag kayo kasama ko. Salamat sa pagmamahal. And of course kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa iyo. Pero hindi mo ako iniwan. Marami akong kasalanan pero nandyan ka pa rin. Hayaan mong bumawi ako sa iyo sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, mahal na mahal kita, salamat. Sa ngayon ay wala pang pahayag sina Cedric Lee at Ines Cornejo sa naging desisyon ng korte. Bukas naman ang bandera para sa pahayag ng mga sangkot sa issue. At sa kabilang balita naman, Sian Lim finally confirms her relationship with Irish Lee. Kumpirmadong in a relationship ang kapuso actor-director na si Sian Lim at film producer na si Iris Lee. Ito ang pinagtapat ni Sian sa eksklusibong panayam niya sa Square na nailathala ngayong Huwebes, May 2, 2024. Tinanong si Sian kung may katotohanan ang naglalabasang espekulasyon na may di manong relasyong namamagitan sa kanila ni Iris. Diretsahang sagot niya, "Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy." Ayon kay Sian, nagdesisyon siyang magsalita halos 5 buwan matapos ang controversial na breakup nila ni Kim Chiu upang bigyang linaw ang mga haka-haka tungkol sa dahilan na paghihiwalay nila ng dating nobya na wala naman daw katotohanan. Kabilang narito ang pagkakasangkot ni Iris na siyang itinuturong third party umano sa breakup ng Kim Chi. December 23, 2023, kinumpirma ni Kim at Sian sa publiko na nagtapos na ang 12 taon nilang pagmamahalan.